Amen? Maraming salamat sa nagbigay ng isa pong mensahe ng awit. Purihin po natin ang Panginoon sa gabi ito sapagkat isa pong napakaganda at napakapalang araw ng Sabat ang ito pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin at nais pong bagiin ang bawat sa inyo ng maligayang araw ng Sabat. Happy Sabat po mga kapatid. Happy Sabat! At ngayon, sa gabi nito, nais ko pong galihin itong mensahe ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin na mayroong pumamagat na dirty feet or wash feet. Sino po sa inyo ang nakaranas na ng Santa Cena? Lahat po ba yung nakapag-Santa Cena na? Yung ating mga bago binyagan ay hindi pa. Pero hopefully, magkaroon po tayo ng Santa Cena ulit para maranasan po nila yung Santa Cena. Sa Santa Cena, ano pong ginagawa natin mga kapatid? Yeah? Ano pong ginagawa natin? Maliban sa favorite part na kumain ng tinapay at minom ng wine, ano po ang ginagawa natin? Naguhugas ng paa. Minsan may pumapa. Wala naman po. Meron po ba? May nahugasan na po ba kayo may mga paa? Wala pa naman. Actually, nagkakagatan, meron na. Ha? Sugat, meron. Ano? Yung pong ginagawa natin na paghuhugas ng paa, ano po ang sinisimbolo noon ng kapatid? Kababaan ng loob. Humility. Ito po yung sinisimbolo noon. Sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, ito po yung madalas na nakakalimutan natin, yung pagkakaroon ng kababaan ng loob. Bakit? Sapagkat when we come to church, ang makikita po natin, ano makikita natin? Perfect o imperfect person? Pagdating po natin sa loob ng simbahan, ano po ang makikita natin? Perfect o imperfect person? Perfect? Imperfect. Imperfect, hindi perfecto. Bakit? Dahil katulad nyo, mga kapatid, katulad ko, ang bawat isang po sa atin ay nagkakaroon ng kamalian. Tayo po ay nagkakasala. Sa ayaw man po sa hindi, mga kapatid, meron po tayong kasalanan na nagagawa sa bawat araw, oras, segundo, minuto, segundo ng ating buhay. At iyon ang realidad ng mga kapatid. Sapagkat we are imperfect. Hindi po tayo perfecto. Pero ang nakakalungkot pong bahagi ng mga kapatid ay ganito. Sa loob po ng simbahan, ano po madalas nakapagsin ng isang tao? Sa loob po ng simbahan, ano madalas nakapagsin ng tao? Yung mga kamalian. Ikain mo kanyan niya. Ikain mo kanyan niya. Madalas namin po nakikita, pagpasok po natin sa simbahan, yung mga tao at yung mga kamalian po nila. Na para bagang sa ating sarili, tayo ay hindi pa nagkamali. Ito po ang realidad po mga kapatid. Sa loob ng simbahan, ito po ang nagiging sakit ng karamihan sa atin na nakikita lamang po natin yung pagkakamali ng ating katabi at hindi po natin napapansin na tayo din ay katulad lamang din niya. Parang ganito yan mga kapatid. Nakikita natin yung puwing pila sa mata, pero yung sarili puwing, hindi natin nakikita. Na minsan mas malaki pa doon sa puwing na meron sila. Bakit ganun mga kapatid? Sapagkat pinamumunanan tayo mga kapatid sa puso natin ng tinatawag po natin pagiging makasarili. We are so selfish mga kapatid. Kaya nga po sa tingin namin sa sarili natin, we are righteous enough to judge people. No? Na tayo po ay banal para humusga at mamusga ng kapwa natin. Kaya nga ako, mga kapatid, napakaganda sa gabi ito, yung mensahe na inihahatid sa atin ng Panginoon para maintindihan po natin na pagdating sa loob ng simbahan, ang dapat po natin tingnan, hindi ang ating karibig, hindi yung kanilang mga nagawa, kung hindi ang ating Panginoon. Kaya po dito, sa talata ng John 13, 14, 15, sabi po dito, Now that I, your
wash your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Dito papasok yung kalagahan ng pagkakaroon ng tinatawag po natin pagpapakumbaba. Yung humility. Yung pagbaba natin sa ating mga sarili. Una, tingnan po natin. Sino po yung example na sinasabi dito? Ano daw po? Sino yung nag-iwan ng example? Si Jesus. Ano po ang katangian ng Jesus? Siya po ay isang Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. No? Makita ho natin, maliwanag ba siya ng araw kung ano po ang estado o kalagayan ni Kristo. Siya po ay Diyos, makapangyarihan sa lahat, pero what Jesus did, ano ginawa niya? Ibinaba niya ang kanyang sarili para paglingkuran ang nakaraan. The Son of Man came not to be served, but to serve. Tingnan po natin mga kapatid yung kalagahan ng pagkakaroon ng kababang loob kung si Kristo ay nagpakababa, how much more tayo na tao lamang. How much more na tayo mga kapatid, hindi ba napakagandang halimbawa na ang iniwan ng ating Panginoon para ating tupdin at gawin sa ating buhay na ibaba din natin ang ating mga sarili upang nang sa ganoon mga kapatid, mga kaibigan, tayo din naman ay makitaan ng pagiging isang Kristiyano. Kaya nga po mahalaga sa pagpasok po natin sa loob ng simbahan, hindi po natin makita yung kamalian ng iba o kamalian ng isa't isa kung hindi yung biyaya ni Kristo na meron po ang bawat isa sa atin. Yung biyaya na nakapagbabago ng buhay ng isang tao. Yung biyaya na kailangan ng bawat isa po sa atin sa buhay na ito. Kaya nga po mga kapatid, isa sa mga paalala ng ating Panginoon sa Kristo na yung ating mga kalagayan sa mundong ito ay walang anuman na may dadala natin sa langit. Sapagkat ito po mga kapatid sa harapan ng Panginoon ay walang halaga. Kung kaya't nakita natin na sa pagbaba natin ng ating mga sarili, tayo ay nagiging halimbawa din naman sa inyo. Ano po? Kaya nga po, dito po sa ating pinag-aaralan, as I read this mga kapatid, and as I study, ito po talatang ito, nakakita ko rin po yung sitwasyon noong tinatawag po natin prodigal son. Hindi po sino hindi nakakalan ng story ng prodigal son. It's common parable. The book of Luke, yung aklat ni Lucas ay punong-punong po ng parable. The book of Luke, yung aklat po ni Lucas, ito po ay naitala para sa mga taong intellectual. Apat po yan. We call this gospel. Ano po yun? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang bawat aklat po nito, although para-pareho po sila ng nilalaman, although para-pareho po sila ng isinasabi mga kapatid, nagpapahayag ng buhay ni Kristo, pero itong apat nito ay meron pong iba't ibang mga audience. For example, the book of Matthew, kanino po siya naparoroon? Ang book of Matthew ay nagpapakilala kung sino ang Diyos. Who God is. No? The book of Mark, ito po ay para sa mga hindi. No? The book of Luke, ito po ay para sa mga intellectual people. And the book of John, ito naman po ay para sa lahat. No? So yung po yung idinadala, yung apat na aklat na yun. So, sa aklat po ng Lucas, makikita po natin dito yung karamihan na parable. Isa po sa mga parabola na ating palaging naririnig yung the parable of the prodigal son. No? Lahat po tayo pamilyar doon sa kalagayan ng anak. Ano pong ginawa ng anak mga kapatid? Kinuha niya yung kanya, para po sa mga hindi nakakalam, Luke chapter 14 verse 11, hindi ko mababasa outward, yung the prodigal son. No? Kinuha niya yung kanya yaman. So, madaling salita, pagkakuha po niya sa kanyang yaman, siya po ay umalis. Malis sa poder ng kanyang ama, at siya po ay pupunta sa ibang bayan, at doon
sa ibang bayan, kung niya po ginawa yung paglulustay doon sa kayamanan. Ibigyan niya po ng kung ano-ano. Siguro, nagbalo-balo po siya, buli siya ng araw, mga pagkain, anything mga kapatid na mapaglalaanan niya doon sa kayamanan na kanya nakuha mula doon sa kanyang ama. Pero, pagkatapos po niyang maubos ang mga pera nito, kayamanan ito, siya po ngayon ay nagtrabaho. Ano po kanyang trabaho? Nag-aalaga ng baboy. Nakita po niya, sabi niya sa kanyang sarili, sa bahay ng aking ama, masigit pa ang kalagayan ng kaniyang mga lingkod. Mas masarap pa dito yung kanilang kinakain. Pupunta na lang ako doon at ako'y magtatrabaho. Hindi bilang anak, hindi bilang isang trabahador. So, madaling salita, pumunta po siya ulit doon sa kanilang bahay, ano po nangyari? Sinalubong siya ng kanyang ama. Niyakap at nagkakamustahan sila at tinanggap siya muli ng kanyang ama. Hindi bilang isang trabahador, kung hindi bilang isang anak, mga kapatid, mga kaibigan. Regardless doon sa nagawa ng kanyang anak, tinanggap muli ng kanyang ama yung kanyang anak. Ganoon po yung ating sitwasyon, mga kapatid. Hindi mo nga tayo po'y nagkasala, tayo po'y nakalwala sa buhay natin. Minsan, kahit sa gobyerno po tayo ng ating ama, umalis pa rin po tayo dahil nga gusto natin maranasan yung ibang mga karanasan sa buhay nito. At sa ating pababalik, naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero doon sa kwentong yan, mga kapatid, mayroong isang nakapupukaw ng atensyon. Hindi yung kalagayan ng anak, ng malibugang anak, kung hindi yung kalagayan ng kanyang kuya, yung kanyang brother, mga kapatid. Ano kung ginawa ng kanyang kapatid nung malaman niya? Nagalit, nainis siya. Kaya siya nainis. Doon sa kanyang tatay, mga kapatid, bakit? Sapagkat sa kanyang sarili, mga kapatid, bakit patatanggapin itong anak na ito, nung umalis na nga, kinuha na nga lahat-lahat, tapos tatanggapin mo ba? Kung sa akin, hindi ka naman natuto, wala ka naman kadala-dala. Tinanggap mo pa rin yan, kahit alam mo na walang gagawin pa po yan. Ganun po yung sa isipan, itong kapatid na ito. Itong older brother na ito ng kapatid. And most of the time, ganito po ang ating kaisipan sa loob ng simbahan. Sa tuwing tayo ay magkakaroon ng mga taong bumabalik sa Panginoon. Sa tuwing tayo ay makakakita ng mga kapatid na nagkasala sa kanilang buhay at muli silang bumalik sa Panginoon. Ang nakikita lamang po natin, hindi yung kanilang pagbabalik, kung hindi yung kanilang anak. Ang nakikita lamang po natin, hindi yung pagtanggap na ginawa ng kanyang ama, kung hindi yung mga kadahilanan kung bakit hindi na siya kailangan. Sa aminin man po natin o sa hindi sa ating mga sarili, kaya na lamang po nakakalam, minsan tayo ay nagiging ganito sa ating mga. Kaya po ang mensahe sa gabi ito, mga kapatid, katulad ng ipinakikita ng Diyos sa atin, sa kung papaano niya tinatanggap ang mga tao sa kanyang buhay, regardless sa kanilang posisyon, mayaman lang sila o mahirap, nandoon yung paglilingkod ng Panginoon. Hindi lang paglilingkod, hindi lang kababaang loob, maging yung kanyang pagtanggap sa mga tao ito. Naway makita natin, naway matutupot natin makita yung ating mga paa. Kung ito po ba'y marumi, kung ito po ba'y marumi o nakugasan na. Naway makita po natin, matuto po natin makita yung ating mismong kalagayan sa buhay nito sa harapan ng Diyos bago po natin husgahan yung mga taong lumalapit sa ating Panginoon. Nawa mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso, ang ating mga kasipan sa realidad at kalagayan ng mga taong nagpapahayag ng pagtanggap sa Diyos. Dahil ito ang buong mensahe ng Ebanghelyo. Dahil ito ang nais ng Diyos na makita natin
Kailangan natin tanggapin ang mga tao ito na bukas palad sapagkat sila'y pinagkampi naman ng Diyos ng bukas palad. Kaya sa gabi nito, mga kapatid, bilang bahagi ng ating pong mensahe, nais kong iwan mga kapatid sa gabi nito ang katagang learn to be or watch me. Ano ang ating kalagayan? Naway, ito po ay pagnilay-nilayan natin sa ating mga sarili. Upang nagsagayon, makita po natin kung ano ang iloloob o kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Naway tayo patuloy na baguhin ng banal na Espiritu at naway tayo patuloy na lumago sa pagkakilala at sibiyaya ng ating pong Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Happy Sabbath sa inyong lahat. Shalom.